ring. Kung ano yung gusto mo po. Joke lang. Siya lang ang hirap. Yung aming pinakapogi. Para rin karera. Kailangan bilisan mo. Para marating mo yung dulo. Kasi hindi mo masasabi kung bukas wala ka na. Kasi pag hindi mo ginawa yun, parang nakikita ko na, paano kaya kung bigla na lang hindi ako magising? bandang muli magsisisi sila kasi hindi nila nagawa nung buhay pa sila. Parehong years po ba? Pala, ang balak. Higi nga. Masasayang kwento talaga si Pepe is very yung masayahing bata. Yung kahit hindi mo siya makitaan ng problema, although malalim na pala yung dinadala niya, magaling siyang magdala. Sa totoo lang, mga almost 3 years pa lang kami magkakilala eh. Pero yung sa loob ng magtatlong taon na yun, halos araw-araw kami magkasama. Kasi lagi kami nandito sa shop. Unang meet namin sa kanya, nag-observe lang ako sa grupo. So hanggang siya yung komedyante na, yung simpleng banat lang, simpleng tama talaga matatawa ka. Lagi kami tawanan talaga. Kasi nagsisigawan pa kami ni Mami na, di ba kayo uuwi? Minumura kami kasi baka mabarangay na naman siya. Nireklamo eh. Yung palagi niyang kinukwento, hindi ko talaga makalimutan yung sasabihin niyang nag-aral siya sa Japan ng mekaniko. So every time na may mga kaibigan kami dumarating, pag nagkwento na siya, tatawa na lang bigla kasi alam ko na yung panghuli niyang gagawin. Seryoso yung sinasabi niya, tapos bigla pala bandang huli, matatawa ka. May kwento siya na seryoso siya masyado kasi ganito kami sa Japan. Hindi niya alam may taong taga-Japan na nasa likod niya. Tapos tinanong siya, uy, saan ka sa Japan? Tapos nabigla siya, wala siyang masabi. Lahat ng tanong mo sa kanya, inaral niya sa Japan niya, pero sa totoo lang, hindi pa siya nakapunta ng Japan. Sa amin, halos tuwing magkakasama kami, lagi kami masaya eh. Siguro, pinaka nakita kong masaya siya last year, yung birthday niya. Happy birthday to you. Happy birthday. Ito talaga yung para sa'yo. May surprise kami sa kanya eh. Yung ang wife niya, binili siya ng racing seat. Simula po nung pumasok yung asawa ko sa Drift Tech, nakita ko po na naging masaya po siya. So, nung una po nininervyos ako kasi alam ko po karera. Pwede po siyang madisgrasya or something. Pero yung nakita ko po yung katuwaan po sa kanya, nung nagkaroon na po siya ng van, tapos sumali po siya sa grupo na to, naging masaya po siya. Lagi po siyang masaya na nagkukwento sa achievements niya, lalo po nung naging winner po siya.
siya ng ano, yung antok ko ano. Buhay na buhay. Buhay na buhay siya. Saya-saya niya. Kaya sabi ko, ano ba, sabi ko talaga bang yan na yung vitamins mo? Sabi niya, oo ma. Tapos pag yung nangangarera na siya, mami, wala, parang hindi siya kulang sa tulog. Lalo siya nagiging ano eh. Tapos hindi pa yung nagkakape, di ba? Opo, hindi talaga. Oo. Si daddy hindi rin nagkakape yan. Pinipilit ko lang kasi wala nga tulog kaya kailangan niyang magkape. Sa ngayon ha, feeling ko nandito siya. Kasi parang ramdam ko talaga na nandito. Kanina pa sa biyahe natin. Yung pang-aano ng aking balahibo. Kasi ito lang yung nakakapagpasaya sa kanya talaga. Bago pa lang ako dito sa diesel drug, siya na unang tinanungan ko about sa remapping. Tapos siya rin nagbigay sa akin ng mga tip regarding kung paano gagawin at saka kung ano mga unang gagawin. Siya rin po nag-ano sa akin kay Boss Diamante, kay Daddy. Siya rin po nag-repair sa akin na sa kanya ko dalhin. Ayun, hanggang sa nagustuhan ko mag-diesel drug na. Tribute to para kay Papa Tobs, itong karerang to. Kaya ngayon, lahat ng mga malalakas, nagsilabasan. Sa akin, hindi naman ako pumupunta doon para sa karera talaga eh. Parang gusto ko lang makasama, banding lang din, ganun. Parang nasama lang isang beses, tapos parang na-enjoy ko, masaya pala dito, parang ganun. Yun talaga, sa akin talaga si Tobs eh. Siya nag-ano sa akin nun, kasi ako talaga wala talagang balak. Sige, laro ka isang beses, try mo lang, parang ganun. Inaano niya, binubuyo niya maglaro. Tapos yun nga, na-try ko isang beses. Yun na, parang hinahanap-hanap ko na rin. Yung feeling kasi ng kumakarera na doon ka sa mismo racetrack eh. Hindi mo siya mapipil ng nanonood ka lang. Dumadating kasi yung time na magkakaroon ka ng pride na hindi ka pwedeng talunin ng kusino man. Gusto nilang kumarera pero napipigilan sila. Huwag sila matakot. Gawin nila. Kasi bandang huli magsisisi sila kasi hindi nila nagawa nung buhay pa sila. Dapat kung anong gusto mo sa buhay mo mangyari, ma-experience mo na. Kasi hindi mo masasabi kung bukas wala ka na. Nung una kasi, ano lang eh, parang katuwaan lang. Yun, track day. Yun, hanggang sa binuo yung Rama 9 niya. Rama 9. Walang ano eh, walang palya simula umpisa. Sumasali. Wala siya eh. Kailangan nandyan siya. Ang sarap tingnan. Ayun, tingnan mo, kakit na tayo, nandun pa yan. Nandun pa sila. Ayun, ang haba. Ang haba. Ang haba-haba. Pati nga ito kagabi, nakisama ka agad eh. Tungtuwa nga si Daddy Isang kagabi. testing lang. Opo. Isang ano niya lang. Isang labas Siguro lang ako. siya nga. Opo. Ang naalala ko lang talaga sa kanya yung sabi niya, mauwi ka ng December kasi mapapanood mo na ako mag-race. Di ba yan yung gusto mo? Yun sana ang final. Opo, Daddy. Kaso Kasi sabi isiningit niya, itong October, gawa ng ang daming ano, nangungulit. Ang daming nagre-request. Oo, kaya sabi ko, sige, sabi ko, uwi ako. Muli po, to diesel class participants. Ngayon, drivers, 8:30, magsisimula po tayo ng ating practice run. 8:30, magsisimula po tayo ng practice run. And then, 12 o'clock, magsisimula po tayo ng ating race proper. Pwede? Mami, mga lamesa sa ko po lagay. Kasi alam ko na. Iayos mo, tuwid. Kasi papalisin naman yan eh. Hindi, tuwid. Straight ko ito. Straight mo lang. Huwag marangan yung ano. Hagdan.
sabi mo din. Attention to all diesel drivers. Una 2KD stock. Unang tatakbo, 2KD stock. And then 1KD stock. Sunod, And susunod, open open category ng van. category ng van po. Unang tatakbo, 2KD. 2KD stock. Stock, 1KD stock. 1KD stock. And then Van, third one, van modified. van modified. Hindi, pahingin na lang ako listahan para mamaya. Yun na lang i-announce ko. Sige. Papipilahin ko rito. Kasi may sa SUV, ganun din ang gagawin mo. Kasi si Ate Jamie, dalawa ang sakyan. May stock yata, may modified. Huwag mong pagsamahin. Hiwalay lagi. Nakakagulo pag nagkakasunod-sunod eh. Ubusin. Halimbawa Kuya John, matitira 4. Pwede mo nang itabi. Tapos 1KD stock. Kasi 4 na lang sila, hindi madali na lang. Tapusin na natin yun. Tapusin talaga. Kasi baka mamaya may maiwan Pero, Attention all diesel drivers. All diesel drivers. si Tobs Pondes, nakilala ko siya since 2018. Doon sa Imus, nagpapalagay siya ng mga accessories sa van. Pinakilala siya sa akin ni Randy Dayaw. Tapos that time, nagre-remap na ako. Sabi ni Randy Dayaw, ipa-remap mo na yung van mo. Pangalawa noon, na-meet ko ulit siya. Nag-order ng taillight. Hindi ko alam na mapupunta ako dito sa Tuklong. Taga-Tuklong din siya. So yun, madalas siya dito. Naging close kami dahil sa, di ko alam, iniidolo niya yung van ko. Kahit si Driptech, siya ang paborito eh. Sasamahan kasi namin, yung hilig namin sa isa't isa, halos same kami, walang parehas. Kaya doon pa lang nagkakasundo kami. Tsaka sa amin kasi, kung ano ugali meron ka, ipakita mo. Kung loko-loko ka, bully ka, o ano. Doon mo makilala ang tao na tao talaga eh. Kasi yun importante sa samahan eh. Kaya ako na dito sa Evolution, sa Driptech, ang nakikita ko talaga, ako hanggat andyan sila mami, sila daddy, andyan ako. Kasi sa amin kasi na kami, panatag na ang loob namin sa bawat isa. Pamilya na turing eh. Ako, tanda ko. Panulutangin kasi ito, addict sa native. Hala! Daddy! It's true! Kung may search for Mr. Friendship, panalo tayo. Ito talaga yung taong hindi ko nakitaan ng pinipiling kaibigan. Ito yung literal na sinasabi na tao na may pera ka, wala, anong klaseng estado mo sa buhay. Driver, co-driver, or walang van, or may magagandang van, kaibigan niya lahat. Doon ako believe sa batang niya. Pag magkasama kasi kami noon, halos, hindi na kami maghiwalay. Yung kwentuhan hindi maubos. Parang kapatid ko na kasi hindi ko talaga siya tinutunan na parang tropa lang. Hindi mahirap, kaibiganin. Pag kinausap mo siya, parang kuya, napaka-soft spoken niya. Sa lahat ng miyembro namin, si Kuya Tobs yung laging naandyan. Yung tanungan ng, Kuya, ano ba yung magandang i-upgrade natin o kaya magandang gawin sa van natin kung ganyan-ganyan. Sa mga ganong bagay. Tuwing bababa kasi ako ng Isabela, papunta dito sa Cavite, lagi siyang nandyan. Lalo pag nababalitaan niyang bababa ako, laging pumupunta yun dito, tatambay. Ngamusta yun. Isa sa pinaka-generous na, kunyari, kami pag kakain or gusto may nagutom, siya bahala. Kasi siya yung parang namin, kuya talaga. Totoo siyang tao. Lahat ng problema, nandun siya.
Talagang ilalaban ka ng patayan. Una nun, dahil nga sa vaccine, first dose, sabi ko sa kanya, kung may nararamdaman ka, huwag kang sumama. Sabi niya, wala naman. Sabi ko, dito sa gagawin natin, walang mga check-up kasi sabi ko, alam ko wala naman akong sakit na halimbawa, nag-maintenance ka. Wala naman daw, so sumama. Pagka-inject sa amin, siya lang bukod tanging tinanggaso na 1 linggo. So pagkatapos nung pumunta siya dito, dati-dati naman pagka niyaya mo yung kakain, nakataas pa yan, tapos kung kakamay. Pero nung that time na after nung first dose namin, di na. Ayaw niya kumain. Di schedule namin yun, August 30 para sa second dose. Pagbukas ko ng van niya, nakahiga. Sabi ko, kung masama ang pakiramdam mo, magpa-sked na lang tayo sa susunod, pwede naman yun. Sabi niya, di okay lang ako para matapos na. Yun lang ang word niya. Nagkwento na lang sa akin yung nanay niya na pagkatapos na ng bakuna, umakyat ka agad, hindi na kumain. Tapos ilang days bago ko nalaman na hospital nga. Sabi niya, binigyan daw siya ng taning ng doktor. Sabi ko, huwag kang maniwala dyan. Sabi ko, hindi naman niya sinasabi pag ganyan. 6 months daw. Sabi ko, bakit? Meron siyang tumor. Pagkasabi niya ng tumor, sabi ko, stage 4 na to. Dumalaw ako dun sa kaibigan namin sa nakapitbahay niya na may papaayos lang ako. Tapos, tsaka ako siya nakita, yung kulay niya, iba na siya. Iba na yung kulay niya. Tinanong ko siya, Kuya Tobs, kumusta ka? Sabi niya, okay lang, nagpapagaling, papalakas. Pero sa loob ko, iba na yung nakita ko. Pero talagang mahina siya. Alam ko bibigay siya. Sabi niya, pero okay naman yung pinapakita niyang supplement na kasi puro na lang daw siya herbal. Sabi ko, paano makakatulong yung ganyan? Pagka ganyan sabi ko, kailangan chemo. Sabi ko, bibigyan kita ng pampakemo nga, yung kailangan niya. Sabi, hindi, okay lang. So, tinanong ko siya, paano masabi okay lang? Tumayo siya. Kasi dati, naglalakad daw siya, nakayuko. Pinakita sa amin, masigla. So, naniwala naman ako naka-recover. Nung gabi na yon, okay pa kami nun Kasi parang kala namin si Tobs, parang gusto lang magpahinga kasi hindi na nga siya makababa. Yung pala, tinitiis niya na pala yung nararamdaman niya. Kala namin, okay pa siya nun. Tapos kinabukasan, umuwi na kami nung mga 12:30 na yata ng gabi. Madaling araw na. Tapos yun, umadipuyat. Isang araw lang ang pagitan, tumawag siya na hindi na raw siya nakakahinga. May ginagawa ko rito, tinatapos ko lang kasi malayo din ang biyahe. Sabi ko, sige, kung sino yung nandyan, pahatid ka ng hospital at susunod kami. Pagising ko, yun nga bumungod sa akin, sabi sa akin ni Daddy. Sabi niya, punta ka dito, dali natin si Tobs sa ospital. Kaya ako, nagmamadali akong pumunta dito. Dapat kasi may pupunta kami, meeting kami nila Tapos bigla siyang tumawag. Sabi, standby kayo. Baka magpadala ako sa ospital. Which is, sabi ko naman, balikan na natin. Hindi pagpunta namin dun, hinanap ko dun sa mama ni Kuya Tobs. Yun, binuhat na namin siya. Dinala namin siya sa Manila Med. So magkasunuran lang kami kasi dala naman namin yung mga parang yung mga yung mga result nung sa sa mga test sa kanya. Naiwan kasi kailangan doon. Yun talaga, susunod talaga ako agad kasi hindi daw tatanggapin doon sa gawa ng wala yung papel niya para makasigurado nga na walang COVID. So pagdating namin doon, parang ibang-iba na talaga. Hindi na yung kasi makikita mo siya, masayahin siya tapos makikita mo siya nakaratay doon. Sabi ko, laban lang. Ganun yung niya pa-thumbs up yung kamay. Di na namin kasi pinagsasalita kasi may tube na Sabi ko na lang sa kanya, pag magpapaalam ako, lalabas na ako, senyos lang. Sabi ko, habal. Pero nakita ko sa niya, masaya siya, nakangiti siya, lumalaban.
check. Ni-revive daw ng mga 3 beses. Pang-4 di na kaya. Ayun, sobrang lungkot kasi malaki yung epekto sa lahat. Ngayon pa lang nagsisimula yung kumbaga legacy ni Kuya Tobs sa sa karera. Tsaka sa pamilya niya, ganyan. Tulad niya, yung pamilya, yung asawa niya kakauwi lang galing ibang bansa. Hindi ko na po naabot. Masakit po. Kasi sa huling sandali po ng asawa ko, hindi ko man lang po siya nakausap. Nayakap. Nasabi po kung gano'n ko siya kamahal. Alam niyo po, wala po siyang buang bibig kundi mapanood ko siya. Masakit po na hindi ko na po siya makikita ngayon na tumakbo. Nakikita ko yung sobrang takot siya para sa anak niya. Yung malaban siya para kay Odi. Kasi bata pa nga daw, di siya pwedeng bumigay. Sobrang miss. Sobrang miss. Kasi, di ba, pag magkakasama tayo, hindi pwedeng wala siya. When you say Diamante family, there should be Pepe. Because he is number 1. Ayan, Melvin. Meron po tayong driver's briefing dito po sa Grandstand area. Magandang tanghali. Ako'y po nagpapasalamat sa mga pumunta. Hindi ko na isa-isahin. Tapos yung final pala ng final leg ng Rama, December 18, kasado na ho yun. So, yung bali ang gagawin, parang point system. Lahat, i-base namin doon sa mga record ng from Rama Drug Diesel Shootout 1 until 6. So, yun lang po. Maraming salamat. Obey the rules na lang po. Thank you. Actually, naghahanda nga siya doon sa December, pero late na nga yun, as in nagkabiglaan lang. Siguro, plano rin ng Rama na para i-tribute sa kanya. Kaya ginawa itong Rama 6. So, nag-decide yung misis niya na ilaban uli yung ban niya. For last race na, bago ibalik sa stock. Sa mga event po na ganyan na racing, kung kailangan pong itakbo si Bunso ulit, susuportahan ko po. Kasi alam ko na yun din po yung gusto ng asawa ko. Kung yun pong magpapasaya sa kanya sa kabilang buhay, ipagpapatuloy ko po yun. Yung pick-up stock, yung turbo, di ba modified yun? Basta pick-up, stock lang. Pagka yung Stock turbo, modified yun. Modified.
Pick up SUV. Please join us now for your practice run. Nung ni-request niya na gusto niyang kumarera, hindi ba na sumasalang ako. Giniboy ko yun. Lahat ng piyesa ko, mapunta sa kanya. Which is, iniisip ko nga siyempre sa mga boys ko. Na sabi ko, ayoko nung may mga selos. Tapos binibiro ko siya. Sabi ko, kailangan pagka ginawa ko yan, magcha-champion ka. To all diesel class participants, racetrack is now open for your practice run. Once again, calling the attention of all diesel class participants. Racetrack is now open for your practice run. 11:30, knock-out na po tayo para sa ating practice run. 11:30, driver's duty. Kailangan ko linisan to. DIY. Huwag kang kabahan. Enjoy mo lang. Tama ko. Magandang hapon sa inyo lahat mga paps. Nandito tayo ngayon sa Clark. Ito pa yung mga contestant. Paps, mga ano to, di ba? Mga 1K din ha? Ngayon 1K din ata. Yeah, mga 1KD category. May ganito, go ahead. Tribute din to, Paps, para sa... trying to reconnect, go ahead. Umina yung signal, idol lang yata malakas, go ahead eh. Tribute sa ating kamanibela kay Sir Tobs Condes. Race in peace, Sir Tobs Condes. We will never forget you. Yan. So itong laro na to para sa iyo, Paps. Number 1 na, go ahead. Don't touch the ball, it's over, call it close, but we all know what this is gonna be. You came and failed the test, you met the best, expect the chest, but got monopoly. I came and bought you out, I knocked you out, I caught you out with no apologies. I am the hope, the heart, the faith, the spark, the one who will fulfill the prophecy. I just been counting, never lounging, climbing up mountains, bouncing back. Step in the ring, about you step back. Damn, learn hot when I get on the track. I like it louder the most, watching all these shooters buy down to the goat. If I can't decide, I'ma probably get both. We done celebrate, but right now I'm a toast, resurrect the ghost. Take this, buckle up. Boy, if you bad it, then double up. Remember your team when you hustle up. Don't make a move till you huddle up. I'm coming up, fuck is up. Looking for trouble, then knuckle up. I see through all of your cover-ups. You think that you gonna set me up? Good luck, break it down. Who at the top, I'ma bang him down. I will not stop till you laying down. Till I'm at the top and I'm gazing down. Shit ain't been the same since we came around. Since we became kings and became renowned. Since all of the truth started raining down. If you want that belt, better buckle down.
buhay kasi natin, parang karera dahil pag may sinayang ka na oras. Hindi mo na mababalik din yung oras eh. Hindi naman habang panahon, bata, katulad niyan. Hindi mo alam kung kailan ako mawawala sa mundo. At least naranasan mo. Kasi ngayon, hindi na uso ngayon maraming pera ngayon. Uso ngayon, maging masaya ka. Kuya, tuloy lang kami. Dito lang kami. Para kay Odi. Lagi yan dito. Sa puso namin. Ikaw na bahala sa amin. Basta kaya, kung ano man kung nasaan ka makita sa hindi, sana gabayan mo lang kami. Malayo-layo patatakbuhin namin. Sana hanggang matapos yung leg. Siya nang bahala. Kung ano yung support niya nung buhay pa siya, sigurado ngayon, yun pa rin ang supportang iaan niya sa amin. Ibigay. Kung ano pong meron si Bunso ngayon, yun po ay dahil po sa pagsisikap niya. Alam mo kung gaano kita kamahal. We love you so much. Sobrang miss ka namin. Pero siguro in time, makakamove on ka. namin papabayaan yung anak niya, yung pamilya niya. Welcome pa rin dito sa Driftek. Yung pagmamahal ko sa grupo nandyan, mananatili yun.